Nagising si Evie sa sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kanyang hotel room. Napangiti siya na maalala ang magdamag na kaligayahang pinagsaluhan nila ng kanyang lalaking mapapangasawa. Nang biglang may kumatok ng malakas at galit na galit sa kanyang pintuan. Open the door! Open the door! Mahal, pabukas ang pintuan! Utos niya sa lalaking nasa banyo na buong akala niya ay fiancé niya. Nang hindi lumakas ang kalabog, minabuti niyang siya na lang ang tumayo para buksan kahit na nakatapis ng ito ng kumunot. Pero gumuho ang mundo niya nang makita ngayong galit na galit ang lalaking mapapangasawa niya sa labas ng pintuan. Mahal, let me explain. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Sino ka? May nangyari ba sa atin? Sigaw ni Evie. You're naked. I am naked. So obviously there is. Oh my gosh, this can't be. What the? Virgin pa siya? Uli lang lubos na si Evie. Bata pa lamang siya noong namayapa ang kanyang ina habang ang kanyang ama naman ay nag-asawa ng iba na meron ng 3 anak na babae na buong puso naman nilang tinanggap. Noong una ay maasikaso, mapagmahal at napakabait ng stepmother ni Evie. Pero lahat nga ay nagbabago. Ugali pa kaya ng stepmother ni Evie na feeling nasa fairy tale world at siyang reyna ng palasyo? Nagsimulang sumama ang ugali at pakikitungo ng mga stepsisters at stepmother niya sa kanya noong napaikot na ng kanilang stepmother sa kamay nito ang kanyang ama. Si Evie ay kakasal na kay Philip, ang kanyang naging college crush, hanggang sa naging long-time boyfriend niya na. Isa din ito sa pinakamayamang tao sa lugar nila. Dahil hindi masaya ang mga stepsister niya na ang tanging gusto lang para kay Evie ay ang maging mahirap at sila nakakaangat, ay nagplano ang mga itong isabotage ang bridal shower ni Evie. Inggit na inggit ang 3 ugly, evil half-sisters niya. Kaya naman napag-isipan ng 3 na lasingin si Evie sa party niya before kasal to sleep with someone na cheap guy para makuha ang virginity niya at mahuli siya ni Philip para hindi na matuloy ang dapat sanang kasal. Nakakita ang 3 half-evil sisters niya ng normal-looking guy na mukha namang hindi ganong kayaman na naka-cheap clothes. Kaya they approached him at agad maisakatuparan ng kanilang plano. Hello, handsome? Drinking alone? We have an offer. 500,000 pesos. Pero you will do us a favor, huh? Uy, hindi ka nalugi doon, ha? Dapat nga be thankful ka pa kasi this is a win-win situation. Wika ni Cecilia while approaching William. What's the deal? Tanong naman ni William kay Cecilia na napalingalinga pa sa paligid bago ngumiti na nakakaloko. Nakikita mo yung bride? Hindi niya kasi gano'n na-enjoy ang pagiging dalaga niya and she wants to do something fun kaya naman tonight, pagbibigyan namin siya. Last niya na rin kasi yung bago ikasal so as good sisters, we're giving her a dream come true. Wika ni Cecilia kay William na naging interesado naman sa sinabi ni Cecilia kaya naman ay pumayag na kaagad siya. Dahil sa ganun kung kausapin si William, kesyo kapatid ng mga may bridal shower ngayon ay pumayag na siya. Una ay in-approach ni William si Evie. He bid congratulations hanggang sa nagkasiyahan na at nag-uumpisa ng mahilo si Evie. But she's still enjoying kaya walang pakialam si Evie kung lasing na siya. Masayang-masaya si Evie dahil ibang-iba ang trato sa kanya ngayon ng mga stepsisters niya. Pinaupo nga lang siya kaminsan para kapag nalasing siya ay hindi daw matumba kaya naman sobrang overwhelmed ni Evie ngayon. Uminom ka nga muna, lasing ka na. Wika ni Cecilia na walang pagdadalawang isip na tinanggap naman ang inumin. Tubig ba to o alak? May acid aftertaste eh. Tanong ni Evie sa kapatid na si Cecilia na saglit na mga naging aligaga bago kumalma. Ano yan? Tubig lang yan, kaunting lemon pang patanggal ng tama ng alak sa'yo. Ubusin mo lahat ha tapos magpahinga ka na. Etong hotel number pala, nakain na si Philip. Be wild and free, Evie. Kung ako sa'yo,
Ibibigay ko ng lahat. Wika naman ni Cecilia. Nagpamula naman ng mukha si Evie. Hindi ba dapat kasal muna? Nakakahiya naman kung mauuna ang honeymoon. Namungulang wika ni Evie kay Cecilia na natatawang hinampas naman ang braso ni Evie. Ano ka ba, Evie? Santo? Nasang panahon ka na ba? Hello, 2024 na. At yung pagiging conservative mo, walang lugar sa mundo, no? Naku, yung pagiging pakipot mo, walang lugar yan sa panahon ngayon. Bahala ka. Baka hindi ka na ikasal at maunahan ka pa ng iba. Agad namang natigilan si Evie sa sinabi ni Cecilia at mabilis na inagawang susi ng nasabing room hotel. Oh wait pala Cecilia, pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko kasi alam baka mahiya ako kapag ando na ako. Ano bang dapat kong gawin para hindi ako kabahan? Yung may lakas na ako ng loob. Agad namang tumawa si Cecilia at kumuha ng wine glass at saka mabilis na pinainom kay Evie. Sumama ka doon sa lalaki na nasa pinto. Bayad na yon. Ipapahatid kita sa mismong hotel para hindi ka maligaw. Thank me later, sis. Agad na umalis si Evie habang si Cecilia naman ay kinuha ang cellphone sa bag at tinawagan ng ibang kapatid. Sabi sa inyo ang bilis ang paikuti ng mangmang nating stepsister. Akala niya ba masaya tayo para sa kanya? Taas ang pangarap Gustong mapangasawa si Philip? Ang funny talaga. Manang-mana sa ama. Mangmang din. Wika ni Cecilia at nakipagtawanan sa katawagan bago patayin at pumunta na sa kung saan. Sa kabilang banda naman, si Evie ay akay-akay na ng lalaki. Paakyat sa unit ay hindi naman mapigilan ni Evie na amoy-amoyin ito. Ang bango mo, saan mo ba ako dadalhin? Mahina at naglalambing ang boses ni Evie. Napangiti pa siya nung maramdaman niya ang halik sa noo. A typical way ni Philip para sabihing mahal na mahal niya si Evie. Ang sweet mo lagi. Minsan nagdududa na nga ako kung mahal mo ba talaga ako o naaawa ka lang sa akin. You know my whole story. You know my past. Tapos ako, ano lang ba naman ang alam ko sa'yo bukod sa mayaman ka at naging classmate kita? Ni hindi ko nga alam ang family background mo kasi lagi mo sinasabing hindi naman importante yun basta nagmamahalan tayo. Hindi naman sumagot ang lalaki na akay-akay si Evie, kaya nagpout at nanahimik na lamang si Evie. Hanggang sa makarating sa condo unit ay dahan-dahan siyang iniligay ng lalaki sa kama. Totoo nga ang sinabi ni Cecilia dahil lalakas ang loob ni Evie at hindi siya mahihiya. Kanina pa kasi, papasok pa lang sa hotel ay naiinitan na siya. Nakikiliti ang pakiramdam niya na hindi niya maipaliwanag kung bakit. May gusto siyang gawin na hindi niya maintindihan kung ano, hanggang sa napagtanto niya nung naamoy niya ang pabango ng lalaki. Anda na ako. Alam ko nagugulat ka pero please, tama ng pagiging santo sa akin. Tama nakakarespeto sa akin. Pwede ba ngayon kahit ngayong gabi lang? Bastusin mo ko. Kahit ngayong gabi lang. Matuloy na lahat ng naudlot ng muntik mangyari. Ikakasal na rin naman na tayo Bakit ba natin patatagalin to? Pulang-pula at pawisan na si Evie. Nag-aapoy na rin ang katawan niya sa init kaya kahit na nakatayo pa lamang ang lalaki ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Sa pag-aakalang tigilan siya nito ay saglit siyang tumigil. Ngunit gulat siya nung naramdaman niya ang pagapang ng kamay nito mula sa kanyang puson pataas. Akma siyang mismong maghuhubad na ng suot niyang damit noong umiling ang lalaki at walang pagdadalawang isip na pinunit ito na parang papel ang gamit ng isang kamay. Evie find it really hard kaya mas lalon siyang nag-init. Pati ang kanyang suot na underwear ay isa-isang pinunit na ng lalaki. Hala, bago lang yun! Reklamo ni Evie pero agad na sumagot ang lalaki. I'll buy you a new one. Wika nito. Nagtataka siyang ibang boses ng lalaki pero hindi na ganang tinapunan ni Evie ng atensyon niyon dahil lang sa sore throat ni Philip na iniinda noong umaga pa lang. Gapit ang ngipin, dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang suot nitong bra na nagbigay kiliti naman sa braso ni Evie. Kaya hindi niya napigilang madiin ang kapit nito sa likuran ng lalaki. Sa bawat pagsulong ng lalaki ay mas matinding sakit ang nararamdaman niya hanggang sa ang sakit ay napalitan ng hindi maipaliwanag na pakiramdam.
Masayang-masaya si Evie. Natupad niya ang isa sa mga pangarap niya. Ang maibigay ang sarili sa lalaking makakaisang dibdib niya. Kinaumagahan, takang inilibot ni Evie ang tingin sa paligid. Sabog at nagalat ang damit sa sahig. Nagtataka na rin siya habang bumabangon sa higaan dahil ang aga ni Philip kung umalis sa hotel. Pero naiintindihan niya dahil hindi na sila bata at may kanya-kanya rin silang trabaho. Hindi naman mapigilan ni Evie na mamula nang maalala na may nangyari na sa kanilang dalawa ni Philip. Kaya lang nagtataka siya na grabe ang energy ni Philip. Dahil kung tutuusin, hindi lang 2 beses na may nangyari sa kanila kagabi. Dahil naaalala niyang medyo maliwanag na noong natapos sila. Rinig niya sa labas na kumakatok si Philip. Nagtataka naman si Evie dahil may spare key si Philip kaya bakit naman kakatok pa ito? Kaya hindi niya naininda at agarang bumangon si Evie tsaka pinagbuksan si Philip. Hanggang sa nakarinig siya ng tunog na tila umaagos na tubig only to find out na may naliligo sa CR niya. Sinong andyan? Takang tanong ni Philip. Nakaawang lang ang pinto ng kwarto kung nasaan si Evie kaya naman hindi ganong karinig ang tunog. Si Cecilia, kasama ko. Bakit kumakatok ka pa? Wala ka bang spare key? Spare key? Baka naiwan ko. Ewan. Pero sunod ka na lang sa baba ha, kain na tayo. Nagkasiyahan daw kayo kagabi sabi ni Cecilia. Ang bilis niya naman nakarating dito, nagkasalubong pa kami kanina sa lobby. Nagpaalam na agad si Philip at sinabihan si Evie na sumunod na lamang sa baba. At sa pagkasara ni Evie ng pinto ay dali-dali siya nagtungo sa CR. Pero agaran niyang nakita ang lalaki. Sino ka? Bakit nandito ka sa unit ko? Sino ka ba? Gulat na sigaw ni Evie at agad na pinasadahan ng tingin si Evie ng lalaking kasama niya at ang kanyang sarili na ang tanging bumabalot lamang pala sa katawan niya ay ang kulay puting sapin. Your gift guy? Parang wala lang kay William ang nangyari like as if everything is normal. Naririnig mo bang sarili mo? Oh my gosh. May nangyari sa atin, mister? Hindi ko kilala tapos hindi ka malang nagulat? Ikakasal na ako tapos ganito? Ano ba naman yan, Evie? Ano bang ginawa mo sa sarili mo? Naguhuramentadong wika ni Evie na sa kanyang sarili at dali-daling tumayo at saka tumakbo papunta sana sa restroom. Pero agad na natigilan sa nakitang damit sa sahig. Tapos nakakalat na tong damit ko? Oh my gosh! Hindi makapaniwalang wika ni Evie at isa-isang dinampot ito. Agad siyang pumasok sa CR para linisan ang sarili. After few minutes ay nagbilang pa ng 3 beses si Evie before opening the bathroom door. Kaya mo to, Evie. Harapin mo tong kasalanan mo, Evie. OMG! Pagpalakas ng loob ng wika ni Evie sa sarili. Hindi naman katulad kanina ang kalat na nasilayan niya paglabas. Mukha na itong maayos na para bang walang malagim na nangyari kagabi. Agad na lumabas si Evie nung masipatan na wala ng tao. May note pang ang nakasulat sa papel na, I didn't know. I'm sorry. Kaya nagtatakay agad na nagbihis si Evie. Agaran namang napatalon si Evie sa malakas sa pagkatok ni Philip at walang pag-aalinlangan ni binuksan ang pinto. Gulat na gulat pa si Evie sa itsura ni Philip dahil pawisan at nanilisik ang mga mata nito. Sino kasama mo dito? Ano ba, Philip? Wala akong kasamang iba. I remember seeing you half naked, Evie. Ano ba, Philip? Nasasaktan ako. Bitawan mo nga ako. Evie, ikakasal na tayo. Ikakasal na tayo. Anong nangyayari sa'yo? Wala nga sabi akong kasama, Philip eh. You're being paranoid. Pero sabi ni Cecilia. Tuan na natigilan si Evie. Si Cecilia? Anong sinabi niya sa'yo? Sa kabilang banda naman ay si William ay hindi na rin makapaniwala sa nangyari. Isang billionaire si William kaya lang tinanggap ni William kasi trip niya lang that night yung babae sa bar na may bridal shower party. Andun lang sana siya to have drinks pero gandang-ganda siya sa bride-to-be. Kaya nung naghahanap around ng pwedeng maging gift guy, siya ang nag-volunteer at tinanggap niya ang pera. Hindi naman makapaniwala si Evie na hindi genuine ang pakikitungo sa kanya ng stepsisters niya. Akala niya judgmental lang siya pero
tama nga ang kutob niya. At dito na nga nagtatapos ang ating unang kabanata. Matutuloy pa kaya nakatakdang kasal ni Evie? Anong kapalaran na naghihintay sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!